Lexus Audio. Ayan, tinakpan ko lang ng bahagya para kahit paano may privacy. ME-18 na Class H Professional Power Amplifier. Yan, no? Old but gold dito. And then grabe, sobrang bigat na ito. Para kang nagbuhat ng isang kabang palay. Dalawa na kami ng chewing ko pero hirap na hirap pa ako. Hirap na hirap pa kami dahil grabe naman yung kapasok niya, yung transformer niya. Old but gold, sabi nga ng iba. Medyo may kalumaan na. And then may kwento ko na rin syempre. Kasi sabi ko nga ayaw ko rin magsinungaling eh. Ginawa ko na to last nung nasa kabilang shop pa ako. Medyo matagal na rin. Last year o basta nung sa kabilang shop pa ako eh. Taga Pampanga ito, galing Pampanga pa ito. Shoutout sa may-ari nito sir. Pasensya na medyo natagalan din dito kasi month or 2 months na to dito. Tagal na rin to dito kasi sabi ko nga sa inyo, yung mga unit dito is pila-pila. Okay? Okay lang basta kahit pa paano nagawa naman natin eh. Basta pumayag lang kayo na pipila yung unit nyo. Okay, ang issue naman nito, nakalimutan ko na yung combo namin ni sir eh. Pero nung tinisting ko kanina, ito, ang hirap i-start dito. Ayun, oh. Sasakit mo na yung kamay mo bago ma-start. Although napag-ana ko na ito, tika lang ha, pipilitin ko siya mabuhay. Tapos saka natin i-play yung video. Ayun, nag-start din sa wakas. Pero sumakit na yung kamay ko. Naka-normal mode naman siya. Dito lang, sobrang tigas talaga. Ang hirap niyang i-start. Sasakit yung kamay mo bago siya mag-start up. And then, ito yung kagandahan kapag dalawa yung bulb mo. Ayan, tingnan nyo yung bulb ha, umiilaw pa yan ha. Samantala, dalawa na. Kasi nga, tingnan mo naman ang amperahe nito. Sobrang taas ng amperahe nito. Okay, kaya kapag isang bulb lang yung gamit mo, tsak, maliwanag lalo yan. Ngayon, naka-normal siya, di ba? Naka-normal, oh. Wala siyang protect, wala siyang clip o ano man. Ang gagawin natin, ginawa ko is naglagay na ako ng speaker dyan. Kasi nga, tinisting ko na ito eh. Naglagay na ako ng speaker, meron ng audio input. And then, ganito yung lagay niya. May audio naman siya, oh. Although dito lang yung control. Yung control lang isa na to, sobrang lambot na. And then nawawala siya pag nasa ilalim, oh. May sabit. Yung channel to, maganda pa to. Ang hagod nito eh. Tigas pa, oh. Pero may audio, di ba? May audio siya, makaka-copyright tayo. Wala naman tayo makitang problema dito sa may amplifier. Good siya or working. Working siya. Tapain natin kung may umiinit. Wala, oh. Kulang na to sa compressor na lang. Tapos ang problema natin ay yung startup. Tingnan mo, i-off ko siya. Ayaw, di ba? Ngayon, focus muna tayo dito sa may front panel. Dito na lang natin i-off. Focus tayo dito sa may front panel. Kalasin natin to. Palitan natin yung tuck switch nya. Tapos, yung control palitan na rin natin. Focus lang muna tayo rito. Sakto, yung control and then tuck switch is nandito. Ang problema naman ulit, transformer. Hindi mo matanggal ito hanggat di mo tinanggal yung transformer. Kasi nakaharang. Yung casing nito ay wala siyang tanggalan dito. Hindi katulad sa mga bagong labas ngayon ng mga CE series na ditornilyo lang siya. Mahatak mo siya palabas dito. Ito wala, nakabind to. Nakabind itong casing mula dito sa ilalim, nakabind to papunta dito. Kaya kung may tatanggalin ka rito sa may front panel, need mo muna tanggalin yung transformer kasi nakaharang. Okay, tinanggal natin. Ito, ginawa natin diskarte, oh. Lagyan natin ng tali. Yan yung lock bolt niya na ng tornilyo niya sa may bubong niya or sa takip niya. Ito na yung ginamit natin para panlagay ng tali kasi hindi natin madukot dito. Hindi natin mailabas. Tapos supply pala niya ay 113 56 056 113. Okay, 113 lang pero grabe, sobrang taba naman nito. Sobrang laki ng transformer, samantala 113 lang, taas ng amperahe. Ito na yung switch nyo. Medyo mahaba, although tingnan ko kung may makuha akong pamalit nito. Alam ko yung pamalit ko dyan, maiksi yata yung kanya. Maiksi yung nandito. Maiksi yung switch nya.
Yung pinaka ito ba, yung ano tawag yan, yung push button. Tingnan ko kung parehas o may makuha akong mahaba. Okay, palitan natin. Pag wala, tanggalin lang natin yan, kuskusin natin, kaya sa linis yan. Marami na tayong ginawang ganito, nadadaan naman sa kuskus eh. Kung wala talaga tayong makuhang mahaba. Okay, wala akong pamalit ng switch. O kan tayo, balik tayo sa discarding malupit. Marami na akong video na kung nakikita nyo, di ba, na hindi naman ako nagpalit nito. Pinukuskus ko lang. Kaparehas to ng sa turbulence. Yung ganitong problema na ganito talaga lagi sa mga ganitong klaseng switch, yung tack switch, madalas na-encounter natin yung ganito. Ang gagawin lang dyan, kung wala kayong pamalit, is kukuskusin yung itim niya sa loob. Yung pin, yung dot na yung sa gitna, tapos yung gilid, kukuskusin nyo lang yan para magiging malinis siya. Tapos bali ito siya, di ba, may itim siya na sa gilid. Kumbaga yung nagsisilbing lock niya, putulin nyo lang yan para lalabas ito. Ngayon, ito yung simbras, oh. Simbras kasi tawag ko rito, eh. Yan. Okay, nangingitim siya, oh. Kung makikita nyo, nangingitim. Kayo nagagawin yan, kukuskusin nyo lang yan. Pwedeng kuskusin nyo ng eraser para luminis siya. Same din dito. Kasi, ito kasi siya nagbibigay contact papunta dyan sa may gitna and then sa gilid. Once na dumikit dyan, mag-i-start dyan. Ngayon, kapag maitim siya, kahit anong pindot mo, hindi siya magkukontak kasi nga, nagiging non-contact yung dating. Kasi nga nangingitim siya, oh, dumi. Ngayon, kakaskasin lang natin. Okay, kakaskasin natin to para maging malinis. Tapos sakay balik. Kakaskasin ko muna ito. Kaskus na natin, oh. Makikita nyo, di ba? Kumikinang na, oh. Kasi copper ito. Yan, kumikinang na yung copper, oh. Yung gitna, hindi yung dalawang gilid. Kanina nangingitim yan, eh. Copper kasi yan, kahit copper yan, may time talaga na mangingitim yan. Lalo sa katagalan, mangingitim talaga yan. Okay, tapos ito ng kapares nyo. Ito. Oh, kumikinang na rin, oh. And then wala na yung itim sa gilid. Or basta nangingitim sa loob niya, wala na rin. Okay, ngayon ang gagawin dito ay babalik lang ito. Balik natin yan. Tapos babalik natin ito. Yan. Ngayon, dahil naputol na yung lock niyan, ang gagawin dyan is sunugin lang na panginang yan. Okay, sunugin na panginang yan. Yung lahat ng kanto na yung dot na yan sa butas, susunugin natin yan para umalsa yung plastic. Yan ang magiging silbing lock natin. Although, pwede naman yan, pag nainit nyo na, lagyan nyo ng pandikit yung gilid. Pero huwag kayong gumamit ng pandikit na malabnaw, ah. Kasi didiretso sa loob yan, hindi nagagalaw. Pwede siguro glue stick or sealant, pwede pa. Sa ngayon, initin ko na. Bali, naibalik ko na siya, oh. Okay. Ayan, parang wala lang nangyari, oh. Ininit ko yung gilid. Basta yung mga gilid na yan na parang dot, siyempre putol na yon. O initin mo ng matulis na panginang para yung plastic sa ilalim, aalsa siya. Aalsa para siya magiging silbing lock. Ngayon, ako naglagay ako ng sealant. Pwede naman kahit glow stick, pwede naman eh. Ito ginagamit ko. Yung pandikit ko sa speaker, ito na lang ginamit ko dito. Okay? Yan ang magsilbing lock niya. Oh, ayan na siya, oh, nagagalaw-galaw. Oh. So ngayon, pwede na ibalik sana ito, pwede na i-testing to. Kaso nga lang, hindi muna natin i-testing kasi wala na ibabalik natin to, tapos yung control may problema pa, di ba? O palitan na natin yung control agad para isang galawan lang. Ang gagawin natin, sabay na, dalawa ipapalitan natin. Palitan natin sabay yan. Tanggal ko na yung control. Medyo pahirapan din. Ito, stock pa to eh. Alam ko stock pa, oh. Kasi may balot pa siya ng, ang tawag ito, may balot pa siya ng shrinkable tube. Ito, napalitan na. Okay. Palitan natin. Sabay na natin palitan itong dalawa. Para wala na masabi si bossing. Palitan natin sabay, ah. Nagpalit na ako ng control. Ang problema, mahaba yung medyo pinalit natin. Yung mga ginagamit natin sa mga power amp ngayon, medyo mahaba pagdating dito. Kailangan natin magputol. Pinutulan ko na ito. Okay. Ito yung mga ginagamit natin sa may sa mga nire-repair natin. 10K value nito. Ayan. Ito na, ikabit ko na itong isa. Bagong bago yan, oh. Wala pang bayad man siya, oh. Kailangan putulan, grinder. Ayaw ko sana magpuputol eh. Kaso kailangan talaga. Okay, ngayon balik natin. Tapos dito, tuyo na kayong sealant. Okay, tuyo na.
Okay, balik ko yung mga control, tapos yung soft start, balik natin, tapos transformer. Naibalik ko na yung front panel niya. Ito. Ayan, nakabalik na to. Kulang na lang dito is tornilyo dito sa may transformer sa ilalim. Kailangan 2 tao yung gagawa niyan. Kasi hindi siya pwede tagilid. Kasi pag tinagilid mo, malalaglag dito, masasagi yung mga pyesa. Okay. Ngayon, naka 220 ako naka 220 ako. Yan natin. Ngayon, kang kanina, ang hirap i-press nito ngayon. Ayan, saglit lang diba? Saglit lang niya i-press. Ngayon may nakalagay na speaker. Ang speaker andun pa rin. Pati yung audio input natin, hindi natin nabaklas kanina yan. Ngayon, ito na siya. Ayan, kahit i-full volume mo siya, may audio pa rin siya. Hindi na siya nagloloko. Okay, channel 2. Ayan, channel 1. Okay. Tali na lang to, itatali na lang natin. Dinding compressor natin ulit kasi medyo puro nalikabok yung unit ni sir. Ayan. Full natin, full volume. Naka-full yan. Okay. Copyright ako. Kato talaga isang ganito klaseng unit, hindi talaga ganun kalakasan to kapag wala kang processor. Need ng processor talaga. Okay? Kasi kung wala kang processor, parang akala mo parang hina naman ito. Yun lang guys, ang naging sira lang is yung ito nga sa may post start niya. Ang hirap niya i-start up, tapos yung control pinalitan na natin. Tingnan niyo kung mag-off siya agad. Oh, ayan oh. Bilis lang niya, di ba? Ngayon, oh. Kanina, sasakit yung daliri mo kakapindot eh. Okay na. Okay. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Sana nakapagbigay ideya tayo sa mga kapwa natin technician. Medyo bago-baguhan lang. Take note medyo bago-baguhan lang. Sa mga master, tawanan lang nila yung ganitong klaseng content And then promotion, bago tayo magtapos, siyempre shop natin, Solid G Electronics Repair Shop, 61 Don Julio Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ng video natin sa may Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.